Sa ganap na alas 10 ng umaga lokal na oras, pumasok ang US destroyer na Chung-Hoon sa Taiwan Strait kasama ang Canadian frigate na HMCS Montreal. Ito ay isang routine transit sa international waters. Isang uri ng operasyon na ginagawa na ng mga American warships sa loob ng ilang dekada nang hindi humihingi ng permiso sa Beijing. Ngunit sa layong 30 nautical miles sa kanluran, may ibang plano ang isang Chinese destroyer. Sa ganap na 10:07, nakita ng mga radar operator ng Chung-Hoon na bumilis ang contact mula 15 knots hanggang 28 knots, bagong heading patungo sa isang intercept course. Hindi na lamang basta sumusunod ang barko ng China. Ito ay lumalapit ng may malinaw na intensyon. Ayon sa mga kalkulasyon, ang closest approach ay bababa sa 2,000 yards. Sa loob ng Chung-Hoon, nagpunta ang mga sailors sa kanilang stations na sinanay na nila ng libu-libong beses. Ang pagkakaiba ngayon, hindi ito isang drill. Pagdating ng 10:20, lumapit ang Chinese destroyer sa layong 22 nautical miles o 55 kilometro sa kasalukuyan nitong bilis. Mararating nito ang weapons employment range sa loob ng wala pang 17 minuto. Sinuri ng Tactical Action Officer ang threat library para makita kung ano ang dala ng Beijing sa laban na ito. Sa loob ng mga vertical launch cells ng paparating na destroyer, naroon ang tinatawag ng Chinese state media na carrier annihilator, ang YJ-18 anti-ship cruise missile. Para sa mga Western analysts, ito ang pinakadelikadong naval weapon ng China. At sa papel, mukhang nakakatakot nga ito. May habang 822 meters at bigat na 1,580 kilograms. Ang YJ-10 ay umaatake sa tatlong yugto. Isang solid fuel booster ang magtutulak dito mula sa launch cell patungo sa cruise speed. Pagkatapos, isang turbojet sustainer ang gagana na magpapatakbo rito sa bilis na Mach 0.8 habang lumilipad ng 5 hanggang 7 metros sa itaas ng dagat. Sapat na mababa ito para mawala sa sea clutter ng karamihan sa mga radar screen. Sa layong 180 kilometro, ganito ang magiging lipad nito. Tahimik, pasensyoso, at gumagamit ng inertial navigation na itinama ng mga Chinese Beidou satellites. Pagkatapos ay darating ang espesyal nitong katangian. Habang papalapit sa target, hihiwalay ang cruise stage at mag-ignite ang pangalawang solid rocket motor. Sa loob ng 4 na segundo, bibilis ang missile mula Mach 0.8 hanggang Mach 3. Bababa ang terminal altitude sa 3 metro. Sapat na malapit para mahagip ang mga alon. Tatakbuhin ng supersonic warhead ang huling distansya sa loob ng wala pang 50 segundo. Sa bilis na iyon, ang 300 kg warhead ay magbibigay ng humigit kumulang 150 megajoules ng impact force. Katumbas ito ng isang sasakyan na bumangga sa pader sa bilis na 600 miles per hour bago sumabog. Ang Chinese destroyer ay may dalang 64 vertical launch cells. Kasama sa standard loadout ang nasa 8 hanggang 16 na YJ-18. Sa kasalukuyang distansya, ang bawat isa ay maaaring tumama sa Chung-Hoon sa loob ng wala pang 1 minuto mula sa command hanggang impact. Tinatawag ito ng Chinese military doctrine na saturation attack. Magpaputok ng sapat na dami ng missile ng sabay-sabay at tiyak na may makakalusot sa anumang depensa. Simple lang ang math. Kung 4 lang ang kayang harapin ng defenders ng sabay at 8 missiles ang ipinutok, 4 ang makakalusot. Ngunit sa ganap na 10:15, habang patuloy na lumalapit ang Chinese destroyer, hindi nag-aalala ang mga combat systems operators ng Chung-Hoon. Sa katunayan, sila ay tila natutuwa dahil ang Mach na iyon ay may ilang fatal flaws at bawat isa sa mga ito ay magiging problema na ng Beijing. Sa ganap na 10:18, sinuri ng electronic warfare team ng Chung-Hoon ang threat profile ng YJ-18 Seeker-head. Ang natuklasan nila ang nagpaliwanag kung bakit walang kinakabahan sa barko ng Amerika. Ang active radar seeker ng missile ay gumagana sa X-band 8 hanggang 12 GHz. Hindi ito classified information. Ito ay simpleng P6 lang at ang P6 ay lumilikha ng mga vulnerabilities na hindi kayang ayusin ng anumang software update. Ang X-band ay nagbibigay sa seeker ng mahusay na resolution para makita ang mga target sa dagat. Ngunit ang frequency na ito ay pumupuwersa sa missile na i-broadcast ang posisyon nito sa buong biyahe. Bawat radar pulse ay nag-aanunsyo kung nasaan ang missile.
Bawat return signal ay nagpapakita ng approach angle nito Weighing in mula at sa pananaw ng exactly Chunghune. 300 kilograms, Ang isang this YJ prototype represents 18 the sa cutting edge terminal of sprint conventional payload ay para na design. ring may dalang neon sign na nagsasabing, barilin mo ako. Higit pa rito, ang SLQ, 32 electronic warfare suite na nakakabit sa superstructure ng Chunghun ay bihasa na sa pag-atake sa mga X-band seekers simula pa noong 1979. Ang pinakabagong Though variants silent, nito ay hindi the lamang missile deck nagde-detect ng represents emissions. the cutting edge Sila of ay naval nagja-jam, deterrence. nag-i-spoof We have at confirmation of gumagawa ng hostile mga tracks. false Grid targets na reference Charlie magliligaw sa 5. missile. Kung Intercept susubukan ng authorization China na required lakasan ng immediately. power para malampasan ang jamming, ang emission ay By magiging isang integrating the targeting drag beacon. equation over the Ang trajectory, missile mismo ang we can gagabay sa determine mga the American precise interceptors moment of papunta sa intersection sarili nito. required. Ang terminal sprint ay lumilikha pa ng isa pang problema na hindi na-resolba ng mga Chinese engineers. Ang pagpabilis mula Mach Did you see the 0.8 captain's hanggang face when Mach the sonar 3 glitched? ay nangangailangan ng pagsunog ng Yeah, he 200 nearly kilograms jumped out of ng his propellant sa loob ng 4 na segundo. Hindi ito maitatago. Ang thermal signature na iyon ay makikita ng mga infrared sensors mula sa distansya na 10-10 kilometro. Was the Sa sandaling critical window. mag-ignite ang second stage booster, By 10:19, alam na ng the lahat ng opportunity IR would be sensor ng lost barko forever. kung saan titingin. Ang missile ay That's right. nag-aanunsyo The ng ECCM sprint nito capabilities at this gamit band ang are isang flare significant. na kita We sa need to buong adjust the horizon jamming parameters dahil din sa immediately. stage But what about separation. the terminal guidance Mas phase? nagiging The madali ang oscilloscope displays tracking the X-band, kapag humiwalay ang ranging cruise from body 8 at to 12 nag-ignite ang gigahertz, supersonic warhead. demonstrating the high May frequency nagaganap na used in signature modern spike. radar systems. Nagbabago ang The cross pulse section, duration, marked here as velocity, tau, is at critical for altitude determining the sa range loob ng resolution humigit of the radar kumulang system. 1.5 A shorter segundo. pulse provides Ang better sandata resolution. ay nasa aerodynamic transition na hindi stable. Ang window na iyon ay nagpapadali sa pagkalkula ng tracking solutions. Hindi nagpapahirap. Naroon din ang problema sa evasive maneuvering. Sinasabi ng mga Chinese sources na may 10G terminal maneuvers ang missile, ngunit ang mga galaw na ito ay pre-programmed. Sumusunod lamang ang missile sa isang weave pattern na inilagay sa software bago pa ang launch. Hindi ito nagre-react sa defensive fire o nakakaramdam ng mga paparating na interceptors. Sumusunod lang ito sa script. Ang YJ 18 ay idinisenyo para tamaan ang mga barkong hindi lumalaban pabalik. Ang mga Chinese test profiles ay gumagamit Check the lamang ng mga voltage at cooperative C14, targets just like the manual tulad ng says. mga barges na may Got radar it. Looks reflectors stable after the o mga adjustment. lumang barkong nakatigil lang sa tubig. Ang mga kondisyong ito ay nagbibigay ng mga kahanga-hangang statistics, ngunit hindi ito makatotohanan. Ang Club Missile Family, The ang spoofing Russian sequence is system na active. kinopya ng We have Beijing para multiple sa false YJ returns on grid Jesilojo 4. ay hindi pa kailanman Generating matagumpay targets na now. nakatama sa target na protektado ng AG sa loob ng 30 taon. Sa ganap na 10-23, lumapit ang Chinese destroyer sa 20 nautical miles. Malamang na iniisip ng kapitan nito na may hawak siyang mga alas, ngunit alam ng crew ng Chunghun na ang dala niya ay mga mamahaling noisemakers lang. Sa ganap na 10,037, ang primary radar ng Chunghune, ang system na nagpapawalang bisa sa mga missile ng Beijing, ay tinututukan ng paparating na destroyer ng walang kahirap-hirap. Ang SPY radar array ang nagpapatunay sa dominasyon ng US Navy. Mayroon itong 4 na octagonal faces na may 360-degree coverage mula sa ibabaw ng dagat hanggang sa itaas. Ang bawat face ay may 4,350 individual radiating elements. Walang gumagalaw sa mga ito. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga. Ang mga tradisyonal na radar ay umiikot ng mechanical para iskan ng langit. Ang SPA naman ay ginagabayan ng beam nito sa paraang electronic. Ang pagreposisyon ng beam ay tumatagal lamang ng microseconds. Walang scanning delay. Sa ganap na 10 sa Pintaysa, binabantayan ng SPI ang Chinese destroyer kasama ang 23 commercial freighters at 20 na aircraft ng sabay-sabay sa loob ng 200 mile radius. Gumagana ang system sa S-band 3.1 hanggang 3.5 GHz. Ang peak power output nito ay humihigit sa 6 This diagram megawatts. highlights the Ang mga pre-programmed skimmers tulad ng 10G YJ, weave pattern, dalawa critical lo, for the ay mas high-speed mahirap data makita transfer dahil sa detailed kurbada in ng the mundo, engineering ngunit ang script. Aegis ay hindi naghihintay na lumitaw sila sa horizon. Ang Chunghun ay bahagi ng cooperative engagement capability, isang network na nag-uugnay sa See lahat this ng spike sensors right sa here? battle The space. simulation completely Isang missed E, the thermal 2D signature. Hawkeye Yeah, the script na isn't accounting lumilipad for sa the environmentals. 25,000 We need to feet adjust ang the input makakakita data. sa mga sea skimmers ng higit sa 200 nautical miles at ipapasa ang data ng direkta sa destroyer. Hindi kailangang makita ng Chunghune ang mga paparating na missiles gamit ang sariling mata.
Ang mga interceptors ay maaaring i-launch base sa data mula sa ibang network With a platform. consistent Sa ganap na TENS 34, 98.5% success rate ang weapons and control error margins system below 1%. ay patuloy na nagkakalkula sa Chinese destroyer. 4 na UYK, 43 processors ang humahawak sa mahigit 100 sabay-sabay na tracks habang gumagawa ng engagement solutions para sa mga priority threats. 96 cells sa MK, 41 vertical launch system ng Chunghune ang may hawak ng tugon ng Amerika. SM-2 para sa medium range engagements. SM, 6 para sa extended reach na kayang tumama ng targets kahit lampas sa radar horizon ng barko. At ESSM para sa malapitang mabilisang reaksyon. Ang bawat uri ng sandata ay kayang tumama sa barko ng China bago pa man matapos ng mga YJ. 18 ang kanilang unang Copy yugto. that. Confirmed Ang fire control acquisition. solution We are go. ay nag-update 15 beses bawat segundo. Kung bubuksan man ng kapitan ng China ang kanyang launch shell doors, malalaman na ito ng Chunghun bago pa man matapos ang hydraulics. Sa ganap na Tentaytay Taplo Manamin, lumapit ang Chinese destroyer sa layong 14 nautical miles o 26 kilometro. Nasa range na ang barko ng Beijing kung saan ang kanyang mga missile ay theoretically makakarating sa Chunghun sa loob ng 45 segundo. Ngunit nasa range na rin siya kung saan ang SM ay maaaring magpalubog sa kanya sa loob ng 30 segundo. Pumupusta ang kapitan ng China na hindi unang magpapaputok ang mga Amerikano. Tama siya roon. Ngunit mali siya sa lahat ng iba pang bagay. Ang kumpiyansa sa Chunghune ay hindi kayabangan kundi base sa data. Simula noong October 2023, ang Arleigh Burke-class destroyers na kapareho ng Utilizing Chunghun electronic ay steering, nagsasagawa the ng phased array high-intensity can combat instantaneously operations sa jump Red Sea. beams between Ang mga multiple Houthi targets in militants na suportado ng microseconds. Iran We ay detected nagpaputok this na ng transmission lahat at ng kanilang 0400 makakaya hours. anti-ship I had nothing to do missiles, with that. ballistic I was nowhere missiles, near the console at at drone that time, I swarms. swear. Lahat ng ito ay kinain ng Aegis. Sa loob ng 18 buwan, ang mga American destroyers ay nakapagsagawa ng daan-daang matagumpay na intercepts. Ang Aegis ay nagiging mas matalino pagkatapos ng bawat engkwentro. Dahil ang combat data ay sinusuri at ginagawa ng software patch sa loob lamang ng ilang linggo. Ang China ay walang katulad na feedback loop. Ang kanilang mga missile As ay the hindi radar pa pulse kailanman travels nakaranas ng outward, jamming we can observe the mula sa effect totoong of SLQ atmospheric refraction, 32. causing Ang the kanilang beam fire to control bend ay over hindi the pa horizon. kailanman gumana The system laban rapidly sa isang approaches Aegis ship maximum na lumalaban capacity, pabalik. now Para exceeding the itong 6 pag-aangkin megawatt na ikaw ay isang threshold boxing and holding champion steady at dahil lang sa 6.2. napatumba mo ang isang mannequin. Sa ganap na tensa Malpuartay 1, lumapit ang Chinese destroyer sa 12 nautical miles. Sapat na malapit para As you makita can ang see, superstructure the nito curvature of gamit the ang Earth binoculars. creates a shadow zone, Ang crew ng allowing HMCS low-flying Montreal sea skimmers to ay may mga approach kamera na undetected. kumukuha ng lahat ng nangyayari. Pagdating ng 10:52, pumasok na ang Chinese destroyer sa loob ng 10 nautical miles. Parehong may mga Activating kanyon sa harap ang cooperative dalawang engagement barko. Sa distansyang ito, ang bilis ng labanan ay nasusukat na sa segundo at hindi na minuto. Kung magkakaroon ng putukan, babalik ito sa surface gunnery na hindi na masyadong napapractice simula noong World War II. Dala ng Chunghun ng Mark 45 Mod 4, isang 5-inch gun. Ang Chinese destroyer naman ay may HPJ-38, isang 130mm weapon. Sa papel, mukhang mas superior ang kanyon ng China dahil mas mabigat ang shells at mas mabilis ang rate of fire. Ngunit ang hindi nababanggit ay ang fire control. Ang HPJ-38 ay gumagamit ng paraan na halos katulad noong World War II. Tinitingnan ang bagsak ng bala at mano-manong itinatama. Ang Mark 45 naman ay may Mark 5 velocimeter, isang Doppler radar na sumusukat sa bilis ng bawat balang lumalabas sa kanyon. Ang data na ito ay ipinapasok agad sa gun computer para itama ang susunod na putok. Pagdating ng ikasampung putok, ang system ay automatiko nang nakakalibrate sa kasalukuyang kondisyon. Sa madaling salita, ang kanyon ng China ay mabilis pumutok pero umaasa lang sa swerte, habang ang kanyon ng Amerika ay natututo sa bawat putok. Sa ganap na 10:58, This close-up lumapit ang reveals the Chinese intricate destroyer sa engineering of 8 the nautical miles. SM-6 dual-thrust Dito, motor, a may critical isang opsyon component na lang of the ang Navy's naiwan sa layered kapitan defense ng strategy. China. Lumapit ng husto para mawalan ng saysay ang teknolohiya. Sa ganap na 11:12, pumasok ang barko ng China sa loob ng 5 nautical miles o 9 na kilometro. Sa distansyang ito, ang Close-in Weapon Systems o CIWS ang nagiging mahalaga. Ang China ay may Type 113 Nilo
na kayang magpakawala ng 10,000 rounds per minute. Ang Chunghune naman ay may Phalanx 1B na 4,500 rounds per minute lang ang bilis. Muli, ang system ng China ay tila mas malakas, ngunit ang Phalanx ay gumagamit ng closed loop spotting. Pinapanood ng Phalanx ang sarili nitong mga bala at itinatama ang direksyon nito habang pumuputok. Ang Type 11 Treaty naman ay tinitingnan lang ang target pero hindi ang sariling mga bala. Sa bilis na Mach 2, ang maliit na pagkakamali sa kalkulasyon ay nangangahulugan na lahat ng bala ay sasablay. Sa ganap na 11:19, lumapit ang Chinese Missile destroyer being impact in sa 3 nautical 23 miles. Wala ng technological options ang units, kapitan ng stand by China, for intercept kaya ginamit niya ang huling alas, bumper boats. Sa ganap na The aerodynamic 11:77, design of the SM-6 bibilis ang nose Chinese cone destroyer sa allows it 30 to knots achieve at biglang hypersonic haharang sa speeds, dinadaanan ng delivering Chunghune. The international Lantarang nilabag ng regulations for China ang preventing international collisions at rules of sea, the road sa or dagat. COLREGs, Sa ganap na are the cornerstone of 11,031, maritime safety. pinituhan ng All Chinese hands, brace destroyer for ang impact. Chunghune This is not a drill. sa layong 150 yards na lang, wala pang kalahati ng haba ng barko. Isang maling galaw lang ng timon at 11,000 tonelada ng bakal ang magbabanggaan. Sa 150 yards, ang mga high-tech na sandata ay nagiging Chinese display na warship, lang. you are executing Physics an na unsafe ang maneuver. nagpapasya. I must Ang warn you to banggaan keep sa clear bilis of na my iyon ay path sapat na immediately. para palubugin ang parehong barko. The collision Bakit ito resulted in a ginawa ng total China? loss of both Dahil sa hulls, layong highlighting the 150 critical yards, need for ang advanced bentahe ng strategic Amerika sa navigation and Aegis, risk mitigation. missiles at sensors ay nawawala. Ang mahalaga na lang ay kung sino ang may mas maraming barko at sino ang mas mabilis magpalit ng nasirang barko. Ang China ay naglalabas ng 8 hanggang 10 malalaking barkong pandigma bawat taon, habang ang Amerika ay 2 hanggang 3 We need to lamang. reinforce this Ang isang section before the collision na next phase. sisira sa parehong barko Check ay the pabor specs sa on the plating estratehiya first. ng China dahil mas marami silang reserba. Naintindihan ito ng kapitan ng Chunghune. Nagbagal ang destroyer sa 10 knots para mabawasan ang impact kung sakaling magbanggaan habang pinapanatili ang kurso sa Taiwan Strait. Sa loob ng 6 na mahabang minuto, nanatili ang Chinese destroyer sa layong 150 yards. Naging profesional ang crew ng Chunghun at hindi nagpadala sa provokasyon. Sa ganap na 11,038, sa wakas ay humiwalay na rin ang Chinese destroyer. Matagumpay na naipakita ng kapitan nito ang pinakasopistikadong naval tactic ng China, ang agresibong pagmamaneho. Tinapos ng Chunghune ang transit kasama ang HMCS Montreal. The Ang USS video ng Chunghun enkwentong and ito ay kumalat HMCS sa buong Montreal mundo continue sa their loob joint lamang ng transit ilang through the oras. strait, bringing the Ipinakita mission nito to a sa lahat close. kung paano susubukan ng China na manalo laban sa US sa pamamagitan ng laro ng bumper boats sa gitna ng dagat.